welcome back to my channel. For today's video po, nakita nyo naman sa ating title, I'll be giving you information kung magkano yung ating gross or shall we say, ibigay ko sa inyo yung gross profit at saka yung net profit natin sa apat na baboy. So technically po, ang plano ko sana sa katapusan pa yun, which is bukas, pero ngayon ko na lang pinakuha kasi mas convenient, kasi kung Sunday there's a possibility na Monday or Tuesday pa yun maikatay. So ngayon ibigay ko sa inyo yung kabuuan ng ating yung nakita yung video na yan, yung pagkuha sa ating mga baboy. So this time I'll be discussing first feeds, no? So ang nagamit natin na feeds sa apat, let's start with the starter. Ibali na sa apat na starter din yon. Then sa grower, ang na-consume nila for 2 months and 2 weeks. So mga kabagis, wag po kayong magtaka at malito. When I say 2 months and 2 weeks po, that's the counting. Nag-start po yung counting natin yan mula nung kinuha natin yung baboy or dumating yung baboy sa atin. So hindi ko yung kinount yung pagkasilang ng baboy kasi biik atin yung, hindi naman atin yung biik. So I'm counting 2 months and 2 weeks mula nung pagkakuha ko sa o pagkabili ko sa biik. So i-clarify ko lang yan. So for the starter feeds, ang nakonsumo nilang sako is 4, and then yung grower, ang naubos nila is 7, and then for the finisher, ang naubos din nila is 4 din. Okay, so just make sure to check on the calculation. Ipa-flash ko yan sa screen habang nagsasalita po ako dito. So 1,490 yung starter times 4, ang nakonsumo is, or ang na gasto natin is 5,960. And then for the grower, 1,395 yung sako, times natin sa 7, so nasa 9,765. And then for the finisher, 1,280, i-times natin yan sa 4, that's gonna be 5,120. So kung i-calculate natin yan mga kabagis, sa feeds pa lang, ang total ng nakuhan or nakonsumo natin sa feeds pa lang is 5,960 plus 9,765 plus 5,120. So total is 20,845 yung sa feeds. And then sa i-ano natin yung 3,000 na biik, bawat biik, times 4, so meron tayong 12,000. So i-calculate natin yung buong kabuuan ng expenses natin with the feeds and sa biik. So 12,000 plus 20,845. So lumabas na meron tayong 32,845. So that again, 20,845 plus 12,000 na 4 na biik yun, 3,000 times 4, may nakuha tayong amount na 32,845. So ito ang kabuuan po ng, ang tanong is, worth ba na mag-alaga tayo ng baboy? Hindi ba tayo nagsasayang ng panahon o oras habang nag-aalaga tayo ng mga baboy? Ang tanong po is,
hindi. Kasi ngayon po mahal ang baboy. As of the moment po, ang kuha nila sa rasyon natin, yung patay, is 200 per kilo. Okay? 200 per kilo yung kanilang kuha ngayon. But mayroon silang prediction na hanggang sa mag-December, aakyat yan. Aakyat yung ating bilihan ng pagrarasyon ng 200 hanggang 300 po yung kuha nila. So, may malaking potential po talaga this year na mag-alaga tayo ng baboy. So, ngayon, ang apat na baboy natin, yung dalawa doon, yung nakita nyo yung puti at saka yung mayroong durok doon na malaki. Tumimbang yung malaking puti, kung napansin nyo yung pinakamalaki nila, tumimbang yun ng 71. Tapos yung pangalawa na durok na maliit, hindi siya yung pandak, tumimbang ng 62. Tapos yung dalawang maliit naman na hindi masyadong malaki yung katawan, tumimbang lang sila ng 56 bawat isa. So ngayon mga kabagis, i-calculate natin. So 71 plus 62 plus 56 plus 56. So mayroon tayong 245 kilos. 245 times 200. So meron tayong 49,000. Gross po ito. Yung 49,000 is gross profit. So kung naalala ninyo yung ating feeds, pati yung biik natin na gastos doon is 32,845. Lagyan natin dito 32,845. So kung gross natin is 49,000, ang net income dyan is 49,000 minus 32,845. Ang ating net income is 16,155. I-divide natin yan sa 4. So, kumbaga meron tayong mga at least 4,000 bawat baboy na nakuha in just 2 months and 2 weeks. Hindi na siya masama kung tutuusin. Kasi kung meron lang tayong enough na funds at hindi natin kailangan ng extra funds para doon sa kulungan. Kasi yung kulungan ko na may sawdust, hindi siya nag-work. Though walang amoy, pero yung langaw ang dami dahil na-imbak yun yung kanilang dumi at saka ihi. So kailangan natin baguhin at ipasemento yung flooring nila. So kaya kailangan kong maibenta itong apat. And also, kailangan natin ng area para doon natin ma-transfer yung 16 na natira natin biik para maipatapos natin yung pinagawang flooring doon sa nalagyan ng sawdust na kulungan na hindi nag-work. So yun, ito na yung kabuuan for me sa 2 months and 2 weeks po. For that net profit na 16,155, for me po is napakaganda na niya, napakagaling at ganda po na income yan for 2 months and 2 weeks natin papag-alaga ng 4 na baboy. How much more kung mas marami pa yung ating inalaga ang baboy. So yun, I guess yun lang yung ating video, upload for today, and I hope meron tayong naibigay at na-encourage ko kayo mga kabagis na magsimula ng mag-alaga ng inyong mga kanya-kanyang baboy or biik this year, and tuloy-tuloy pa yan hanggang
2025. Kasi talagang short tayo sa karne dahil nga doon sa nangyari na maraming tumigil at maraming naghuminto na mag-alaga ng baboy, at saka hindi lang yun basta-basta na mga nag-alaga, kasi sila yung talagang mga malalaking piggery, no? Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, maraming tumigil dahil nga din natakot sila sa African swine na itala nung before nag-COVID. So, I hope na mayroon tayong i-share sa inyo. And then if you have any questions or clarifications about the breakdown, yung ating calculation po for the 4 pigs natin na fattening, mga fatteners natin, just make sure to comment down. Meron tayong comment section dyan. I-comment niyo, and then kung mayroon kayong mga further questions, just make sure to comment para at least ma-follow up natin yung sagot doon, mga kabagis. And again, if this is your first time here in my channel and this is your first time watching this video, you're looking forward to see other uploads like this in the future, just make sure to subscribe this channel, mga kabagis. And huwag nyo na rin kalimutan i-click ang ating notification bell para ma-update ko kayo, ma-notify ko kayo every time na mayroon tayong uploads na kagaya nito. Alright? Thank you so much for watching and have a great day.